Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 65 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang dahan-dahang iniangat ni Arthur ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang isang dambuhalang nilalang na umuusbong mula sa mga buhol-buhol na baging sa paligid. Isa itong higanteng nilalang na hugis tao, na buo mula sa makakapal na baging at hawak ang isang sibat na gawarin sa mga tinik at sanga. Yumanig ang lupa sa bawat hakbang nito. Napako sa kinatatayuan ng buong grupo, natigilan sa takot at pagkabigla. Si Samantha, labis ang sindak, ay napaupo sa lupa habang nanginginig. Napatulo ang kanyang luha habang itinuro ang nilalang. Hindi maaaring totoo to, nakita ko lang to sa mga libro. Nanginginig ang kanyang tinig habang umiiyak. Isa yang Elderwood Guardian. Si Brown naman ay tumawa ng kakaiba, may ngiti sa kanyang mukha na tila nawawala na sa katinuan. Mukhang ayaw talaga tayong palipasin ng mga Diyos. Sigaw niya, puno ng desperasyon at kabaliwan. Napatingin si Arthur sa kanya, puno ng pag-aalala. Liray, nasiraan na siya ng bait, nasabi ni Arthur sa sarili. Si Reginald ay tila hindi rin makapaniwala. Put, anong ginagawa ng isang S-class mana beast dito? Sigaw niya, ngunit napatigil siya nang mapansin ang isang pamilyar na mukha sa loob ng nilalang. Creel. Bulalas niya nang makita ang kaibigang nakapaloob sa mga baging, tila walang malay o nasa ilalim ng isang ilusyon. Sa puso ng nilalang, si Creel ay tila kalmado, ngunit wala sa sarili, mahina nitong binubulong, please don't go. Clara. Ang pangalan ng kanyang yumaong kasintahan. Napatulala ang lahat, hindi makakilos, ngunit si Reginald ay di na nakapagpigil pa. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sumigaw siya ng buong lakas, Creole. Sa galit at paghati, nagsimulang magbago ang katawan ni Reginald. Nababalutan ito ng bato habang unti-unting nagiging anyong mandirigma gamit ang kapangyarihan ng lupa. Huwag! Sigaw ni Arthur, pilit siyang pinipigilan, ngunit huli na. Ang lakas ng kanyang transformasyon ay nagdulot ng pagsabog na nagpalipad sa kanya. Agad namang tumugon si Jasmine, note Arthur. Habang si Arthur ay sumigaw ng utos, Elijah. Protektahan siya. Mabilis na bumuo ng barrier si Elijah upang hadlangan ang pag-atake ng Elderwood. Habang hawak ni Jasmine ang kamay ni Arthur, pinigilan niya ito, kailangan na nating umalis, pakiusap ni Jasmine, halatang desperado, paano sila? Tugon ni Arthur habang nakatingin sa gulo, kita ang pagdurugo ng ilong ni Elijah sa sobrang lakas ng kalaban. Nangako ako sa kanila, nangako rin ako sa pamilya mo, putol ni Jasmine, nanginginig ang tinig. Nangako akong iingatan kita ngayong pagkakataon. Habang naglalaban ang emosyon ni Arthur, si Reginald ay halos abot kamay na ang higanteng kamay ng Guardian. Halika rito, damuhong punong ito. Sigaw niya. Itinaas niya ang kanyang martilyo at paulit-ulit na pinapalo ang Elderwood Guardian, sinusubukang pabagsakin ito. Ngunit mabilis ang reaksyon ng nilalang. Sa kabila ng kanyang pagsisikap at pag-iwas, agad siyang nabitag ng makakapal na baging nito, habang kinakalong ni Arthur si Samantha palayo sa panganib at si Lucas naman ay tumatakbo palayo, muling sumigaw si Arthur ng utos, Elijah. Protektahan si Jasmine habang kinukuha niya si Brown. Pagkatapos ay tumakbo na agad papunta sa labasan. Tumango si Elijah habang hinihingal sa pagod. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang matinis at nakabibinging sigaw mula sa Elderwood Guardian ang umalingaw-ngaw, isang hudyat na tuluyang nabihag si Reginald. Muling sumigaw si Arthur, Lucas. Sunugin mo ang mga baging sa paligid ni Reggie, ngunit bago niya matapos ang kanyang utos, tumalikod si Lucas, itinutok ang kanyang tungkod hindi sa kalaban, kundi kay Arthur. Sa isang iglap, pinakawalan ni Lucas ang isang napakalakas na apoy na tumama direkta sa tiyan ni Arthur, dahilan upang siya'y tangay ng apoy at mapalipad palapit sa Elderwood Guardian, lahat ay natigilan. Hindi makapaniwala si Arthur at ang iba. Ang pagtataksil ni Lucas ay mas masakit pa sa mismong apoy. Sa isang iglap, ang sitwasyon nilang lubhang mapanganib ay naging mas malala pa,
at si Arthur, sugatan at tinanggay ng kalaban, ay wala na sa piling nila. At dito nagtatapos ang chapter 65 ng The Beginning After the End. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata.